Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili pong nakatayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Happy Fiesta po sa inyo lahat. Napakaganda ng ebanghelyo natin kasi pwede natin makita yung pag-unlad ng ating mga pagbasa. Hindi lang hanggang doon sa kapanahunan ni San Pablo, yung kanyang sulat na sa taga-Korinto, pero magpahanggang ngayon. Makikita natin sa Ebanghelyo kung saan tinawag ni Kristo ang 12 apostol na patuloy niyang tinuturuan. Bahagi pa doon yung nung namatay na siya at muling nabuhay, si Kristo pinagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo. Hiningahan sila. At sa pamamagitan nun, naipagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo. Kaya masasabi natin na yung panahon ni Kristo, ano nga ba yung pakay niya dito sa mga apostol? Para mabuo ang simbahan. Para magkaroon ng laman ang simbahan. Para yung presensya ng Diyos ay patuloy nating nararamdaman.
sa pamamagitan ng mga taong hinabilinan niya. Kaya makikita natin yung paglalim ng pag-unawa sa katuruan ni Kristo. Nandiyan yung paglalim din ng pagsasabuhay dito. Kaya makikita natin na yung itinuro ni Kristo na hindi pa lubusang maunawaan ng mga apostol, pero habang sila'y sumusunod kay Kristo at habang sila'y nai-impluwensya ng Espiritu Santo, makikita natin na lumalalim ang kanilang pag-unawa kay Kristo sa kanyang katuruan. Lumalalim din yung pagsasabuhay nito. Kaya sa panahon ni San Pablo, yung kanyang sulat sa mga taga-Korinto, ang sabi niya doon, huwag nyo nang paratingin sa korte yung inyong mga away. Kasi hindi naman yan away na kailangan ng batas. Yan yung away ng pamilya na kung saan napapag-usapan, napapalalim sa pamamagitan ng pag-unawaan dahil lahat naman ay pamilya. Kaya makikita natin na ito yung konkreto na pagsasabuhay ng mga tinuro ni Kristo. Yung maayos na pagsasamahan ng pamilya. Kaya makikita natin, magpahanggang ngayon, nandiyan pa rin ang pagpapadala ng Espiritu Santo. Ako po, bilang obispo po, yan po yung mga linya na hinabili na ng hininga ni Kristo. Kaya yung hininga na ibinilin sa mga apostol, sa mga susunod pang mga apostol, sa mga obispo, yan yung pinagkakaloob yung Espiritu Santo. Magpahanggang ngayon. Kaya lalo tigit, sa panahon ng kumpil, sa sakramento ng kumpil, makikita natin doon, pinagtitibay at isinasabuhay sana ang ating pananampalataya. Ang hamon ko nga po sa mga kinukumpilan, maging mabuting Kristiyano at maging mabuting Katoliko. Ipahayag ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Dalawa po yan. Gumawa ng mabuti at magpakabuti. Kapag tayo ay gumawa ng mabuti at magpakabuti, pinapahayag po natin ang mabuting balita. Kaya makikita natin, yung buhay, yung katuruan na nais maipasa ni Kristo sa mga apostol, at dyan nakikita natin ang buhay na simbahan, yan yung patuloy na pinalalim, tinuturo, ipinapasa sa susunod pang mga salit-salin lahi. Tinatanong ko nga po kanina si Father Douglas. Sabi ko, gaano katagal na itong kapilyan nito? 1800s pa raw. Ito po yung lugar daw ng mga matador. Yung mga nagkakatay. Kaya katay kayo. Pero ang ano nga dito, bakit nga ba ang kapilya ay ginawang parokya? Kasi kapag kapilya ka lang, ang nangyari po doon, pamisa-misa ka lang. Pero kapag kayo naging parokya, yung paggalaw ng simbahan o ng sambayanan, nagbabago din. Dati po, wala kayong mga social programs, social action program. Dati po, yung mga nasasalanta na bahala ng ang Binondo, bahala ng Santo Niño. Ngayon, hindi. Ang ginawa, dahil kayo ay ginawang simbahan o parokya, inilapit ng Diyos ang sarili niya sa tao. Pero ang unang nilapitan, kayo. Kayo mga narito ngayon naglilingkod. Kayo mga servant leaders, kayo ang unang pinalago sa paglilingkod. Para kapag may nangyari o may pinaplano, na ilapit ang simbahan sa mga tao. Na ilapit ang Diyos sa mga tao. At yan sa aking palagay, ang ginawa ni San Nicolas Tolentino sa kanyang buhay
At patuloy pa niyang ginagawa dahil intercessor po siya. Kaya makikita natin na, oo nga no, yung ating patron ni San Nicolas Tolentino ay patuloy nating tinutularan. Inilalapit natin ang tao sa Diyos. Nilalapit din natin ang Diyos sa tao. Yan po, may responsibilidad pong malinaw na malinaw yan. Malinaw yan sa ating unang pagbasa, malinaw yan sa ating ebanghelyo, at malinaw pa yan magpahanggang ngayon. Marami po tayong ginagawa dito sa simbahan. May pasayaw-sayaw pa po sa umpisa ng misa. Ang tanong doon, lumapit ba ang mga tao dahil doon sa sayaw-sayaw na yon? Sana nga. Diba? Kasi nakikitang masasaya kayo. Kakatuwa nga po kanina, nagsasayaw parang puro mga nakangiti. Yung mga nagsasayaw puro nakangiti. Kasi yan naman po din talaga ang galak ng simbahan. Yung ipagdiwang ang ating patron. Pero hindi lang yun. Hindi lang tayo pasayaw-sayaw. Meron din tayong social action. May ginagawa tayong pagtulong, livelihood, nandiyan pang mga nasasalanta sa kalamidad. Tayo po, bilang simbahan, lumalapit din sa kanila. Kaya makikita natin, tayo, yung simbahan na inilalaan ni Kristo para sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Para sa mga hindi pa nakakaranas kay Kristo. Tayo po yun. Kaya sa ating paglabas, makita sana sa atin ang unang-unang galak sa ating pagsapi dito sa simbahan. Pero higit po dyan, makikita po natin yung paglilingkod sa ating kapwa. Yung pagmamalasakit at pagmamahal natin sa kapwa. Ito po, sa Novaliches po ito. Hindi ko po alam dito sa Manila. Pero lang kung lilipat po kayong Novaliches. Sa Novaliches po, pagdating po ng COVID, naramdaman namin na talagang mahirap po ang simbahan. At ang tanong ko nga po sa Diyos noon, sabi ko, Lord, bakit ganito? Kung kailan ako naging obispo, biglang pumatak ang COVID. Ang sabi sa akin ng Diyos, may tiwala ka ba sa akin? Ilang beses kong tinanong ang Diyos doon, at ilang beses din sinabi sa akin ng Diyos, may tiwala ka ba sa akin? At doon parang nagliwanag sa akin. Sabi ko, oo nga no. Pwedeng hindi nga nanggagaling sa simbahan ang lahat. Pero alam namin na mayroong mga tanggapan, may mga opisina, may mga department na pinanggagalingan ng mga tulong na yan. Minsan hindi alam ng mga tao kung paano humingi ng tulong. Ang ginagawa po ng diocese, kami po ang nagsisilbing tulay, daluyan. Tinatanong namin, ano ba yung requirements? Ano yung mga forms na kailangan accomplish? Dahil yung social workers, iilan lang yan, kami gagawa ng trabaho ng social worker. Tapos pag nagawa na namin, ibibigay namin sa mga social workers, sila magkukumpleto, aayusin nila. Kaya mapapabilis. Tapos pagkatapos nun, pag napaabot na yung tulong, nalapatan na sila ng tulong, kami rin ang tatayo na taga-monitor. O kamusta na, ano na nangyari? Sila ba nabigyan ng livelihood program? Itong very recent nga po, merong 400 plus na nabigyan ng livelihood program. Pero wag na po kayong lumipat ng Novaliches. Dito na lang po kayo. Makakabawas po yung pagkataga-Novaliches. Pero yun nga po, binigyan sila, tinuruan sila paano maggamitin yung investment po na yan. Tapos minomonitor pa sila hanggang ngayon. Sa ngayon nga, meron silang parang savings program. Lahat ng kinikita nila, isinusubi para pwede lang palaguin pa yung kanilang livelihood program. Nakapakaganda, no? Pero yung nga sabi namin, wala rong karagdagan na resources na kailangan galing sa diocese.
Ang kailangan lamang natin ay alam natin kung saan tayo hihingi ng tulong. At yan po yung papel ng Sima. We become the bridge. Linking yung mga humihingi ng tulong at saka mga nagbibigay ng tulong. At para sa akin, kung yan po yung magagawa natin, yan, mabuting balita po yan. Pagpapahayag ng mabuting balita. It is the presence of God in our midst.